Ito pa ito ang mga nakakatawa, eh. Bakit daw natin kinakampihan si Saldico samantalang binabana ayan, oh, strikes back, says VP Sara stole confidential fund. Tama, kaya hindi kayo na rin nagpapatunay na hindi namin kakampihan si Saldico kasi binabanatan niya siya po ang bumibira kay VP Sara diyan sa confidential fund, eh, 'di ba? Pero natutuwa kami dahil sinusuwag ni Saldico ngayon yung amo niyo. 'Pag ba yung mga kaaway namin nagsusuwagan, malulungkot kami? Tuwang-tuwa kaya kami. Yun ang hindi niyo naunawaan. Kaya po, ang tunay lang na grupo, eto ang conclusion ko, eh, ang tunay lang na grupo na totoong anti-corruption, yung Iglesia ni Cristo at saka yung mga Duterte group. Magkaiba lang sila ng panawagan. Dahil marami sa Duterte groups na nanawagan ng BBM resign. Yung mga INC so far, transparency, yan po, no, at papanagutin yung mga nagnakaw. Yun lang po ang pagkakaiba, pero sila lang po ang tunay. Hindi po nanlilin lang yung Iglesia ni Cristo na kasama yung mga Duterte sa mga magnanakaw. Yan yung problema yung mga dilawan, eh. Nililin lang nyo yung mga tao. Sino? Sa mga testigo, sa mga taga-Bulacan engineers, kay Gutesa, sa mga Diskaya, at sa lahat ng mga dumaloron na mga kahit na yung kontraktor na may magandang asawa. Mukha palang cartoon character yung mukha ni kontraktor, no? Kahit na yung kontraktor na yun na may maganda raw siyang asawa. Oh. Sino po ang nagturo na kasangkot si VP Sara at ang mga Duterte? Wala. 'Di ba? Kaya itong mga dilawan kakamping na patuloy na nagsasabi na may ninakaw si VP Sara dahil hindi may magandang sinabi yan si Auntie Claire, eh. Suko na rin siya na na maaring mapalitan yung amo niya, eh. Sagot na tayo rito sa mga tukmol na to. Maganda kay Auntie Claire, eh. Mas gusto ba nilang ipalit yung hindi makapag-explain ng kanilang confidential funds? Auntie Claire, sino po ang nag-explain ng confidential plan? Auntie Claire, sino po sa mga tao ng gobyerno ang nag-explain ng confidential fund? Wala po. Yung presidente po ba, yung amo mo, nag-explain ng confidential fund? Ay, hindi rin. Bakit gusto mo mag-explain yung vice president, yung president ayaw mo? See? Yung pagiging double standard ninyo sa confidential fund, hindi na po uubra yan. No? Kung yung sinasabi nyo pa rin na hindi nagpapaliwanag si VP Sara, ang tagal nyo na. Hawak nyo na yung confidential fund kung saan ginastos ni VP Sara. Hawak nyo na lahat ng dokumento. Pinamigay sa inyo ng COA. Kaya yung COA magkakaroon din kayo ng kaso balang araw. Hawak na ninyo. Lahat, binubulat-lat ninyo. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong nakitang ebidensya na ninakaw ni VP Sara yung confidential fund. 'Di ba? Meron bang Orly Gutesa na male-maleta binigay na basura kay VP Sara? Wala. Meron ba siyang katkong sa lahat? Wala. Confidential fund pa rin kasi hindi lang naipaliwanag. Hindi nyo na sinasabi ngayon na ninakaw niya yung confidential fund. Bubueltahan kayo, eh. Oh. Hindi lang maipaliwanag. Sino ba nagpapaliwanag ng confidential? Abogado kayo, wag nyo linlangin yung tao. Kami nga mga hindi abogado, alam namin na ang confidential ay hindi mo pwedeng ilantad. Magkakasala si VP Sara. Tanong nyo kung sinong unang magdedemanda kay VP Sara pag nilantad niya yung confidential fund. Sila din. Ibig mong sabihin ba dong pinalalantad nila, pag nilantad nila, idedemanda nila si VP Sara? Natural. Kaya nga nila pinalalantad, eh. Tandaan ninyo ang confidential fund galing kay BBM.
Yung 125 na confidential fund ni BP Sara, binigay yan ni BBM mula dun sa budget niya. Kung illegal yun, illegal din yung paglalagay ng budget ni BBM. Bakit walang kumu-question? Tauhan niya lahat yung nagtatanong sa confidential fund, eh. Hindi niyo na kami kayang paikutin. Mas matalino pa yung pinaiikot niyong mga tao, eh. Yung mga taong pinaiikot niyo, mas matalino pa sa inyong mga taga-media. Oh. Sino nagdadala ng pagpapaikot niyo? Sila Arnold Clavio? Sa totoo lang po, mas matalino po yung pangkaraniwang DDS. Ngayon, sa dami ng narinig nilang mahuhusay na abogado, mahuhusay na vlogger na nagpapaliwanag sa kanila araw-araw, tumalino na sila kaysa kala Arnold Clavio. Alam niyo po ba yung pangkaraniwang Duterte supporter kung gano'n na siya katalino kumpara sa pangkaraniwang BBM supporter? Ang layo na po. Yung BBM supporter hanggang ngayon na naghihintay pa rin ng ginto. Oh, yung ginto natin. Kailan ba yan, Manong? Alam niyo po, swerte yung mga Duterte supporters. Kayo po, alam nyo, sa college, ha? Pag kayo po nag-aral ng kolehiyo, upo po kayo sa mga lecture ng mahusay ng mga profesor at tumatalino po kayo. Kaya po tumatalino yung mga nag-aaral ng kolehiyo, matatalino po yung nagtuturo sa kolehiyo. Makinig lang po kayo ng mga lecture. Eto po, daig pa po ng mga to. Ilang taon na sila. Mula 2016, nakikinig niya sa mga matatalinong vlogger. Ngayong pagtuntong po ni Marcos, hindi na lang po simpleng mga vlogger ang pinakikinggan nila. Mga attorney na. Mga attorney, magagaling sa politika na vlogger, daig pa nila. Yung mga Duterte supporter na nagsimulang makinig noong 2016 sa mga vlogger, daig pa nila yung may kurso sa kolehiyo ng political science. Pucha, yung political science, isang subject lang sa kolehiyo. Dito, ilang oras nakikinig yung mga yan sa politika. Tumalino na yung mga yan. Daig kung magkakaroon lang ng mga parang ALS, yung pagtetesin mo yan tungkol sa politika, naku, mas magagaling pa yan. Yung mga political, ay yung mga college student po, napipilitan lang pumasok. Eto po, very willing sila. Hinahanap nila yung mga vlogger. Nariyan na ba yung naka-live na ba si Badong? Puta yung pakikinig po, ganyan lang naman sa college, eh. Diba? Makikinig lang kayo sa mahusay na profesor. O tapos putang galing, ah. Ngayon ko lang naintindihan. Hanggat nasasabi nyo sa sarili nyo, ngayon ko lang nalaman to, okay to, yan po. Kaya kayo, kahit na anuman kayo, sa ibang bansa, tik-tik kalawang man kayo, seaman man kayo, DH man kayo sa ibang bansa, ano man ang trabaho ninyo, once na nakinig kayo araw-araw, ito pong mga DDS supporters, mga Duterte supporters, hindi lang po araw-araw nakikinig, mayat-maya. Mas updated pa sila sa mga political happenings dito sa Pilipinas. Saka nakakita. Di ba? Totoo yan, sinasabi ko na yan. Putya, nasubaybayan ko na. Pag nagugulat ako pag nag-push yung mga Duterte supporters. Matatalino pa sa pagpo-post ng mga kung sino, eh. Ang gagaling, ang tatalas na po nila magsuri ng mga bagay-bagay. Ito po yung bagong universidad. Noong araw kami nung ako po ay nasa kolehiyo, pag mga umaten kami ng mga rally, ang tawag namin diyan ay
unibersidad ng ano, ng lansangan, 'di ba? Eto po, unibersidad sa YouTube, unibersidad sa Facebook. Yan pong araw-araw nila. Oh, akala nyo maloloko nyo pa yan? Kaya iwan na iwan kayo. Sa mga diskusyon, mahusay yung mga Duterte supporters. Paano? Yung best minds ng politics nasa kanila. Sino ba? Ikumpara nyo nga po. Yung mga Duterte vloggers, wag na po ako kasi henyo ko eh. Ikaw, joke lang. Uwi na naman tayo sa mga yabangan eh. Patayin dyan na po kayo. Proud lang po ako sa mga Duterte supporters. Ang gagaling po eh. Nababasa ko naman yung mga post nila na alam niyo po nababasa. Dati po, yung mga yan, ano lang, yung anong tawag doon, share lang. Sinishare lang po nila. Ngayon po sila na mismo nagpo-post. Ewan ko lang dahil nadadala na yata sila pag nagse-share na nabubura yung channel nila eh. 'Di ba? Dati post, share-share lang. Ngayon sila na mismo nagpo-post. Putya, naiisip ko nga minsan sa kanila na ako nangungopi eh. Tayo maganda na 'tong sinabi nitong ano na 'to supporter ko, viewer ko na 'to panakaw nga. Minsan sa kanila pa ako kumukuha ng topic. Mas updated pa sila sa mga vlogger eh. Kaya kayong mga trolls, yan ang gawin ninyo. Araw-araw kayong makinig, tatalino rin kayo. Kita nyo, proud na proud yung mga Duterte supporters ngayon. Kasi alam nila yung nagaganap eh. Alam nila kung paano sila niloloko eh. Sasabihin nyo, ano, AI yan? Kutya, hindi totoo yan. Ang sabihin nyo, yan, alam din nila yan. Alam din nila, akala nyo ba, huwag nyo kasi kumpara yung mga Duterte supporters sa mga supporters ng ibang grupo. Lalo na sa inyo mga supporter nyo mga dilawan. Nagkukunwari kayong mga matatalino, mga bugok naman kayo. Binubugok nyo kasi mga supporter nyo. Akala nyo ba may naniniwala sa amin kay Saldico na wala siyang ninakaw? Magnanakaw si Saldico. Parang nga siyang si Hestas eh. Estas ba yun o Dimas? Isa doon sa dalawa na yun. Pero, na salba niya yung kanyang reputasyon kahit siya magnanakaw na bumilib kami sa kanya. Hinangaan namin siya dahil nagturo siya ng mastermind. Hindi kami papaloko na hindi kami papaloko na ano. Wag po kayong mag-alala.